Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome po muli sa ating panibagong araw, panibagong video, at syempre panibagong lesson. So, balit, ito ay parte pa rin ng ating first lesson patungkol sa parts of speech sa Arabic. So, natalakay na po natin lahat itong bawat uri ng Arabic part of speech. At ito ay tatlong klase nga, kagaya ng ismon, yung noun, fi'al, verb, at saka harf, yung preposition. Malawak po na usapin ito. Bawat klase ng tatlong klase na ito ay napakalawak po. Dito pa lang sa ism, dahil ism ngayon ang pag-uusapan natin, ay meron tayong tinatawag na dito sa sarf na tinatawag na al-ismu min haythu qawaid as-sarf. So dito tayo sa ism. So dito sa kitab na ating na tinitignan, binabatayan, ang ism ay nasa 7 klase ang kanyang uri. So meron siyang tinatawag na al-ismu bin-nadhr ila bunyatihi, yung sahih wa ghayru sahih, at al-ismu bin-nadhr ila ta'yinihi, kagaya ng nakira wa ma'rifa, at yung al-ismu bin-nadhri ila adadihi, yang kasimu ila mufrad, musanna at jam'un. At yung panglima nito ay yung al-ismu bin-nadhri ila tarkibihi, wa huma qismani, jamid wa mushtaq. At ang pang-anim dito ay yung al-ismu bin-nadhri ila tasghirihi, at al-ismu bin-nadhri ila nusbati ilayhi. So, binigay ko lang yung klase nito, pero hindi po natin yan kayang pag-usapan ngayon. So, balit, ang gagawin natin para masigit natin maintindihan ay hihimay-himay na lang po natin ito. So, ngayon, ang unahin natin dito sa 7 klase na binanggit natin ay dito sa al-ismu bin-nadhri ila naw'ihi. Okay? So, yun ang unahin natin dito. So, al-ismu bin-nadhri ila naw'ihi, ang pangalan batay sa kanyang uri. O ang pangalan batay sa uri nito. Yung qasimul ismu bin-nadhri ila naw'ihi qismain, mudhakkar wa muannath. So, ang ism daw, ang noun, ay nakadepende sa kasarian nito. Ang isang pangalan ay nahahati sa 2 uri. Ito ay panlalaki at pambabae. Yung panlalaki, ito yung tinatawag na mudhakkar. Pambabae, ito yung tinatawag na muannas. Unahin natin ang al-ismul mudhakkar, yung pangalan na panlalaki. So ano nga ba yung al-ismul mudhakkar? Al-ismul mudhakkaru huwa ma dalla ala zukur minan nas wal hayawanat. Ang pangalang panglalaki ay tumutukoy sa panlalaking pangalan ng tao at hayop. Tulad ng halimbawa, abun, rajulun, tilmizun, asadun, hisanun, usfurun. Itong nabanggit natin dito, naibigay natin ng sample dito, kagaya ni abon, tatay, rajulon, lalaki, tilmizun, estudyante, asadun, o lion, hisanun, kabayo, usfurun, ibon. Yan ang pangalan na mudhakkar, panglalaki. Lahat ng nabanggit na yan ay ito yung mga halimbawa
ng mga pangalan na panglalaki o ismun mudzakkar. Sabi pa dito, amma asma'ul asya'i allati la hayatan laha faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi mudzakkaran. Tungkol naman daw sa mga pangalan ng mga bagay na walang buhay ay ginawang panglalaki. Tulad ng qamarun, sayfun, qalamun, kitabun, babun. Lahat ng ito ay mga bagay na walang buhay. Hindi nabubuhay katulad ng pagkabuhay ng tao at ng hayop. Pero sila ay itinuturing na ang kanilang pangalan ay panglalaki. Okay? Pangalawang klase, al-ismul muannas, pangalang pangbabae. Ano nga ba ang pangalang pangbabae? O ano nga ba yung al-ismul muannas? Al-ismul muannas huwa ma dalla alal inas min al-insan wal hayawanat mithlu ummun, ukhtun, imra'atun, fatatun, af'a, atan. Ang ismul muannas daw ay yung tumutukoy sa pangalan ng babae na tao at pangalan na babae ng hayop. Madalla alal inasi minal insani wal hayawanat. Katulad ng umun, nanay, ukhtun, kapatid na babae, imra'atun, babae, fatatun, babae pa rin to, pero may kaibahan lang sila sa imra'atun. Ang imra'atun ay woman, kung sa English, woman. Ang fatatun ay girl. Af'a, yung ahas, snake. Atan, yan yung donkey. Amma asma'ul asya allati la hayatan laha faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi muannasan. Tungkol naman sa mga bagay-bagay na walang buhay ay ginawang babae o pangbabae ang kanilang pangalan. Katulad ng suratun, kuratun, sahrao, dar. Madali lang naman kasi kung ang titignan natin ay itong sample na pambabae. Unang-una dito sa suratun, kuratun, ito ay understood na babae. Kasi nasa kanya ang isa sa mga palatandaan ng pangbabae na ism na ito ay pinakamarami na palatandaan itong ta marbuta, itong bilog na ta. Okay. So, inshallah, mapapag-aralan din natin kung ano pa ang ibang palatandaan na ito ay ismun muannas. Kasi meron pa rin tayong palatandaan. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, hindi lamang po itong ta marbuta na ang palatandaan sa isang pambabaing pangalan. Pero inshallah, mapapag-aralan din natin ito. So napakasimple lamang po. Ang pinag-usapan natin ngayon na ism, mula doon sa 7 klase na binanggit natin kanina, ay yung ism na may depende sa kasarian. Meron tayong ism noun na panglalaki at meron tayong ism na pambabae. Ismun mudzakkar, pangalan panglalaki. Ismun muannas, pangalang pangbabae. Ang ismun mudzakkar, itong pangalang panglalaki ay madali lang ito. Wala masyadong problema dito sa ismun mudzakkar dahil wala tayong mga palatandaan na
karagdagan nito na ito ay panglalaki. Pero ang pambabae ay meron po tayong karagdagan na palatandaan doon. At majority sa pambabaing pangalan sa Arabic ay itong ta marbuta. Pero hindi lamang po ito ang palatandaan ng pambabaing pangalan. Pero inshallah, mapapag-aralan din natin yan. So siguro, nagkaintindihan tayo sa maikling video na ito ay meron tayong natutunan at paki-like ang ating video at paki-share doon sa mga gaya mo na interesado sa ating content, sa ating lesson. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mas mainam mag-subscribe ka na para maging updated sa bawat video na i-upload natin. So hanggang dito na lang muna tayo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'assalama. Syukran.